Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media na tila talagang nanggagaliiti nga sa galit si Kuting ng Norte na ito kay Madam Maharlika. Lagi natin nakikita si Madam Maharlika na talagang binoboltsa ang mga pulpolitiko at mga ganib sa kapangyarihan, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa mismo sa loob ng Malacanang na talagang ine-expose nga niya ang mga kabalbalan at mga karumal-dumal na ginagawa ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan, si Lisa Smugs pati si Kuting ng Norte. Dito natin makikita kung gaano nga katapang si Madam Maharlika at isugal ang kanyang buhay. Kaya naman si Kuting na ito ay talagang nanggagalaiti nga sa galit kay Madam Maharlika dahil halos totoo ang kanyang sinasabi patungkol di umano sa mga kabalbalan ng ginagawa sa loob mismo ng Malacanang at kanilang mga party list at mga smugglers, mga hoarders, mga pulburon at mga Mary Jane sa bansang Pilipinas ay bistado nga at talagang may connection nga sa kanila. Kaya naman hindi nga ito pinapalagpas ni Madam Maharlika at talagang inaabangan at talagang ine-expose nga ito sa taong bayan. Ang nakakalungkot kasi dito mga kaibigan, marami pa rin nabibilog ang ulo ng mga ito dahil nga talagang hindi nga nila nalalaman ang katotohanan dahil ang bias mainstream media ay hindi nila isinisiwalat ang mga karumal-dumal na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang at ang binabalita lamang ay ang mga mabubuti na kanilang ginagawa. Kaya naman imulat natin ang ating mata at tignan natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob mismo ng bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Best FAMAS Award goes to Senator Raffy Tolpo. Palakpak naman dyan. Ay, nako. Ulitin ko, lahat nito, itong drama na ito, pampataas views. Talagang scripted. Wala. Para maraming manood sa kanilang Raffy Tulfo in action. Nabago lang ang script dahil napansin yan ni Fair Lady Maharlika. Sabi ni Fair Lady Maharlika na hindi daw siya mahilig manood ng ganyan. Kaya lang, parang nag-come across lang sa kanya, parang nag-browse siya. Tapos pinanood niya, tapos pinag-aralan. There is something fishy. O kaduda-duda. Kayon, nag-vlog kaagad si Fair Lady Maharlika. Ayun, mula noon, yun na. Nag-iba na ang script ni Raffy Tulfo. Sinauli na kaagad. Ayun, nung hindi pa sila nabulgar, nabuking, di ba may interview, may programa na mag-o-offer ng 1 million pesos sa sino mang makapagtuturo kung nasaan yung maleta. 1 million pesos. Tapos, with the condition na dapat maaresto at makasuhan yung nanguha ng maleta. Very clear yan di ba? Napanood natin sa video. Sabi nito, saksi ako niyan, ako ang testigo na dapat maparusahan, maaresto, makasuhan. Very clear sa programa. Nung nabuking sila ni Fair Lady Maharlika, nagbago ang ihip ng hangin. Binago ang script. Tapos, yung usual na ganyan, yung ganyang pagnanakaw, nako, ang bagsik ni Senator Tulfo. Minumura yung mga ganyang gawain. Pinapahiya ang kanyang mga ini-interview sa kanyang programa. Kahit sino man dyan.
pulis dyan o sino ba yung I don't know kung kasama ba siya noon na nagmura sa isang PME graduate si Lieutenant General Bautista. Minura-mura niya noon. Hanggang nagkainitan, tinanggalan sila ng escort na magkakapatid. I don't know kung siya, basta mga Tulfo brothers, pinagmumura ang isang general. Dahil, tama, DSWD Secretary, panahon ni Tatay Digong, itong si retired General Bautista, gustong interviewin ni Rafi o Erwin Tulfo, hindi na interview dahil busy yung DSWD Secretary, yun na, pinagmumura. Yan ang style ni Tulfo. Murador. Na nung una, bumibilib din ako dahil ang tapang. Ngayon, nawala na ang bilib ko kay Senator Tulfo. Nabuking na ang kanyang tunay na pagkatao. Mabuti na lang at may fair lady Maharlika. So, hindi siguro aksidente na nag-come across yung video ng nawawalang malita na panood ni Maharlika kaya in-expose. Ngayon, lumabas ang tunay na pagkatao ni Senator Tulfo. Pero yun mo yan, bigyan mo ng 1 million pesos yung pamilya ng nagnakaw. Ano daw? Dinidepensahan pa ni Tulfo na in good faith daw. Total, hindi naman binuksan. Intact yung laman ng So, sinasabi niya, walang kasalanan yung lalaki na tumangay sa maleta. Kaya napakabait niya sa pamilya. Tapos, nakakapagtaka, hindi man lang niya panganlan, Mister. Kita nyo sa video niya, ang Mister mo, Mister, ganun lang. Bakit hindi ibigay ang pangalan? Mukha lang ipinapakita. Anong malay natin kung yun talaga? Tapa na. Kasi kitang-kita sa CCTV sa airport. So, wala. Booking ka ngayon, Senator Tulfo, at wala na. This is the end of your political career. Hindi ko ito kakalimutan. Lalo na at napapabalita na nakikipagtandem ka kay Speaker Martin Romualdez. According to the puting ahas of Maharlika, bago daw yung budget hearing sa Senate ba yun o sa Congress, nag-meeting daw si Speaker Romualdez at Senator Tulfo at ang pinag-usapan paano nila sirain si VP Sara. So, parang lumalabas na ang magtandem sa 2028, Romualdez President, Vice President, Rafi Tulfo. Okay. Tingnan natin. Basta ako, totally nawala na ang paghanga ko dito sa Senator Rafi Tulfo. Yun ding kapatid niya, si Congressman Erwin Tulfo, nung una, bilib din ako. Kaya lang, nagduda na ako nung, bakit? Ang mga congressmen, Romualdez and Erwin Tulfo, sila ang nanguna, sila ang bida sa pag-raid ng mga hinihinalaang smuggled rice warehouses sa Bulacan. Silang dalawa ang bida. Ngayon lumalabas, raid my own warehouse pala. Siguro ang original plano is Senator Tulfo, Rafi Tulfo ang kasama ni Romualdez. Siguro hindi siya available kaya ang pinasama Erwin Tulfo. So, yun na po ang maruming laro sa politika
At ngayon, nabulgar ang tunay na pagkatao. Senator Tulfo, ulitin ko, ito ang malaking pagkakamali mo. Hindi, basta, huwag niyong lukuhin ang Pilipino. Hindi kami bobo. Nag-iisip po kami. Sana huwag niyo nang ulitin sa programa niyo sa Rafi Tulfo in Action na magdrama-dramahan lang kayo. Okay, may nabasa akong comments, tungkol dyan sa programa ni Senator Tulfo. Pinipili daw ang tinutulungan. Sabi kasi nag-vlog na ako kaninang umaga tungkol nito eh. Sabi ng isang nag-comment sa akin, yung kapatid ko, lumapit, Rafi Tulfo. Hindi inaksyonan, hindi tinulungan dahil wala silang maipakitang video. Ganun pala sila. Tutulong lang sa meron silang makukuhang return. Kung mabidyuhan, ganun, may video, tapos dadami ang kanilang views, o tataas ang rating nila dahil sa video, ganun. Pinipili pala ang tinutulungan. Yan po ang tunay na Senator Rafi Tulfo. PBBM. Diba, vlogger din siya. Nakakatawa rin dahil bigla siyang nagkwento tungkol sa multo. Okay, ano ba itong mga multo sa Malacanang na kinikwento ni BBM? Panoorin natin ang vlog ng Presidenteng Kuting. Undas na naman po, panahon ng paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo, makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentohan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito, lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No, not really. Not really. Pero sige. Never mind, we're going. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino pa si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga kuwan. Nagsisisigaw ako dito. At
Tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Oh. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, nakikita mo, gumagalaw-galaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, kakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Ito, nagbubukas ng mag-isa. Ang gabi, isasara yan. Nakasarado yan, pag kayo naman lock, nakasara. Pagbalik siya, tapos narado na yan. So, pinabayaan na yan. Pagbalik na naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, tingin mo na gano'n, ramdam sa'yo paglalakad ka. Tinitignan ko pinalakas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na talagang alam nyo naman kung minsan, pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Akong may tao. Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko. Inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Eh paano yung, anong gagawin? If we had ended up living here in the palace, my God. Kuha na lang ako ng kondo sa malapit. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat. Guys, once again, If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Okay, sa mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa multo? Ako personally, hindi, yung walang multo ng tao para sa akin ha.
But there are bad spirits in this world. Ang tao, yung kanyang kaluluwa at espiritu, once na namatay tayo, diretso na yan sa dapat papuntahan. It's either heaven or hell. Hebrew 9:22 or 27, I'm not sure dito. Basta sabi, it is appointed for man to die once and after that the judgment. So pag namatay na tayo, ang ating kaluluwa, diretso na either langit or impyerno. Kaya hindi ako naniniwala na may multo ang tao. Ang meron, mga evil or bad spirits. These are fallen angels. Itong si Satanas na dati Lucifer, nagrebelde sa langit, itong si Lucifer, kaya tinawag siyang Satan or enemy of God. Nung pinalayas sila ng Diyos mula sa langit, tinapon sa lupa, si Lucifer na naging Satanas, nakadala ng 1/3 of the angels in heaven. Yan, mga fallen angels. Sila na ngayon yung mga bad spirits na kung minsan nakikita, yes, meron. But hindi na po yun multo ng tao. Okay? Dahil ang tao, may verse pa sa Ecclesiastes. Ang tao, sabi doon, returns. The flesh returns to the ground where it came from, and the spirit returns to God where he came from. So, sa next life po, it's either we'll have eternal life or eternal condemnation. Kung eternal life, yun po, kasama natin ang Diyos sa langit. Magkakaroon lang tayo ng eternal life through our Lord Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him, in Jesus Christ, shall not perish, but have everlasting life. Okay. Yung perish na sinasabi yan is yung hindi tayo mahihiwalay sa Diyos. Kasi may second death na tinatawag. Ang second death, kung ang ating multo o kaluluwa, espiritu, ay mapunta sa lake of fire o impyerno, yun po ang second death. We are forever and ever separated from God. Kailan kung naniwala po tayo sa Panginoong Hesus, yung nag-ABC po tayo. A, we have accepted that we are sinners. B, believe, naniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. C, commit o surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Yun po, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi ako naniniwala sa multo. So, it seems the president naniniwala sa multo, kaya nagkwento siya tungkol sa multo. Well mga kaibigan, makikita nga natin dito na talagang nanggagalaiti nga rin sa galit si Senador Raffy Tulfo kay Madam Maharlika dahil nga sa kanyang ini-expose na sa kanyang ginagawa at naging scripted nga raw ang 50 million luggage na binalik sa kanyang programa. Dito natin makikita mga kaibigan na marami rin naman natutulungan si Senador Raffy Tulfo, ngunit marami rin naman itong nasasagasaan kaya naman hindi nga pinalagpas ni Madam Maharlika. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.